Basta, tanda ka na. Magkano naipon mo? Ano na yung mga naipundar mo? Ano na yung mga achievements mo? Kamusta ka? Personally. May asawa ka na ba? Tanda ka na. Yun yung ilan sa mga isipin. Yun yung ilan sa mga isipin na madalas na tumatakbo sa isip. Lalo na kapag kakaedad na. Last year, parang hindi ko pa talaga maramdaman yung edad ko eh. Na tipong, ano yun? Last year, 35. Yung feeling ko nun, talagang teenager pa rin eh. Pero, habang lumilipas yung taon, unti-unti natin nakikita na nagkakaroon na ng puti yung buhok natin. Yung balat hindi na ganun ka-firm. Alam mo yun? Unti-unti nare-realize. Hindi ko lang alam kung nararamdaman nyo rin yun. Pero, yung tipong unti-unti na siyang nagsisink in na hindi ka na talaga bata. Hindi ka na talaga bata. At papunta na tayo dun sa stage na ewan ko, ito siguro yung tinatawag na midlife crisis. Midlife crisis at the age of 37. Sobrang dami na rin siguro talagang problema ng mundo. Na, siyempre, parang kumbaga na-absorb din ng mga tao. Lalo na nagkakasunod-sunod. Diyan na. 37 years old, wala pang pamilya, wala pang sariling pamilya. Tapos, at 37 years old, wala ka pang sariling ipon. Merong ipon, pero sa kapraso, sobra. Halos wala kang maipasok dun sa gusto mo mag-ipon, pero halos walang natitira dun sa income mo. Tapos at the same time, dumadating din sa punto na nagtatrabaho ka. Pero parang, alam mo yun, parang sobrang hirap nung, paano ko ba i-explain yun? Meron kang trabaho, pero parang ayaw mong magtrabaho. Gusto mong magtrabaho, kasi gusto mong kumita ng pera, pero pag dumating yung time na nakuha mo, na sumahod ka na, o katulad ko na tricycle driver, pag time na kumita ka na, at nakita mo yung kita mo, na parang hindi siya sapat sa basic na pangangailangan, pero pagdating dun sa sinasabi, ang survival, alam mo yun, at the age of 37, wala ka pang naipupundar. Dumating sa punto na madalas naikukumpara ko yung sarili ko dun sa mga classmates, saka sa mga kaibigan na sila meron ng mga sarili-sariling bahay, sarili-sariling pamilya, at marami na rin sila mga achievements. Pero ikaw, bakit
parang hanggang ngayon, hinahanap mo pa rin yung gusto mo. So, minsan yun, iniisip ko, tamad siguro talaga ako. Pero tumatating din sa punto na naiisip ko, alam ko sa sarili ko na hindi ako tamad eh. Yun nga lang, tinatamad ako na trabahuhin yung mga trabahong nakalatag. Gawa ng pakiramdam ko, hindi siya worth trabahuhin. Kuha mo yan. Ang daming trabaho, ang dami mong alam na pagkakakitaan, pero hindi mo siya ginagawa kasi alam mong hindi siya worth. Hindi worth it yung gagawin mong trabaho na yun. Kasi nga, siguro dahil hindi mo gusto. O hindi yun yung gusto mong gawin. Para ba? Yeah. Last 4 years, nag-decide ako na maggawa ng sarili kong YouTube channel. Dahil nakita ko yung opportunity sa paggawa ng content. Hindi nga lang yung pagharap dito sa camera na to. At yung pagsasalita ay hindi ko forte. Hindi natin forte, pero gusto ko siyang i-explore. Kasi alam ko meron tayong mga lahat tayo. Ito na-realize ko. Medyo matagal na rin. Yun nga lang, ngayon ko lang siya na-share na na-realize ko na lahat tayo, meron tayong mga alam na ng karamihan, pero hindi pa ng lahat. Kumbaga parang somehow, yung alam natin once na may share natin, meron ding tao na parang kumbaga merong taong nangangailangan din nung kaalaman na meron tayo. Kaya ba't natin ipagkakait, di ba? So, pasalamat tayo dahil merong mga social media na pwede natin i-express kung ano man yung nararamdaman natin at yung mga alam natin. Hindi man siya 100% perfect, pero at least from galing doon sa point na yun, pwede na silang makapag first step. Kaya kung sablay man yung mga sinasabi natin, at least hindi na nila tayo gagayahin, di ba? So yun, ang balat natin hindi na siya ganun ka-firm. Kakaedad na tayo. Siguro ito na rin yung ito yung ano ba ito? Itong video na to yung titingnan ko, parang magiging diary natin after 10 years. Siguro after 10 years babalikan natin itong video na to kung yan pa rin ba, ganun pa rin ba yung sitwasyon natin. Ang gulo, no? Yan ang kagulo. Sobrang daming tumatakbo sa isip ng karamihan sa mga tao ngayon. Kasi sobrang dami ng mga problema na alam mo yun? Ito yung bahay namin. Yan. Kita niyo? Sa ngayon, wala pang dingding.
Bali, ito yung second floor ng bahay. Pero wala. Second floor pero kalahati lang siya. Nung kabuuan ng sukat ng bahay namin. Yun, meron pa yun doon. Pero wala pa siyang dingding. Yan. Wala pa siyang dingding. Wala pang matinong dingding. Yan. After 10 years, titingnan natin kung ano na ba yung mga mababago natin. Hindi lang dito sa bahay natin hindi lang dito sa bahay, siyempre. Ganun din personal. So I hope dun sa future self, Daddy boy, galingan mo. Ngayon ay February 10, alas 2 ng tanghali. So after 10 years, panoorin mo to. I hope na marami na tayong achieve pagdating ng panahon. Galingan mo. Alam mo magaling ka. Ayaw mo lang i-express yung tunay na ikaw. Magaling ka. Kaya mo yan. Maraming taong gustong tumulong sa iyo. Galingan mo lang. Ipakita mo lang na worth ka.